nating awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Magsilod po ang lahat, tanda ng paggalang sa Banal Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Sa bawat kaganapan sa buhay ng mga anak niya, saksi siya, kitang-kita niya, mga salita nila ay dinig na dinig niya. Mapapalad kayong patuloy ang mithiin at nagmimithing sa mabuti tumupad at dumanap. Magalak kayo sapagkat hindi ganang inyo yan. Hindi inyong sarili, hindi inyong kalooban, hindi inyong kaisipan. Sapagkat ang tao ay marupok at mahina, madaling masaktan, madaling sumuko, madaling umayaw. Subalit ang Espiritu ng Ama ay matapang at patuloy ang hamon ay nilalabanan. Kaya't magpuri kayo at magpasalamat kapag sa hamon ng buhay niyo ay nakalalaban kayo. Sapagkat hindi yun yan. Ito'y kaloob sa inyo, bahagi sa buhay niyo, binahagi sa inyo. Magpuri nga kayo kapag ang lahat ng araw ay masigasig at matapat ang puso niyo, sapagkat ito'y kaloob ng Diyos Amang totoo. Magalak kayo sa bawat araw na kayo ay binabahaginan kung ano ang marapat at kung ano ang dapat. Subalit magsikap at magsumakit kayong maghanap kung ang inyong hinahanap ay liwanag. Ama ay tanggapin, Ama ay kilalanin, siya'y pagsumakita ninyong kamtin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Mula sa simula
Ang mga nagsisikap sa kabanalan, hinahanap ay ang katotohanan. Ang nagsisikap makamit ang material na bagay, hinahanap ay sanlibutan. Ang nagsisikap maging matalino sa kaukulang kabanalan, tinatanggap ay ang salitang banal. At ang bawat nakikinabang ay tuwirang nakakadama ng galak at ligaya. Sapagkat ang Ama ay siyang ligaya nila at siyang buhay ng kumikilala. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Eklesiastiko. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan, at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makabibilang ng butil ng buhangin sa dagat, o ng patak ng ulan, o ng mga araw, sa panahong walang pasimula at walang katapusan? Sino ang makasusukat sa taas ng langit, o sa lawak ng lupa? Sino ang makaarok sa kalaliman ng dagat? At sino ang makasasaliksik sa karunungan? Bago pa likhain ang alinmang nilalang, nilikha na ang karunungan at ang tunay na pagkaunawa. Bago pa nagsimula ang mga panahon, ang karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos sa kataas-taasang langit, at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan? At sinong nakatatalastas ng kanyang pamamaraan? Kanino ipinagkaloob ang makakilala sa karunungan? At sinong makaunawa ng kanyang masaganang mga karanasan? Isa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ang may likha ng karunungan. Kinilala niya ang kahalagahan nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binahaginan niya ng karunungan ng lahat ng tao, ngunit higit na masagana ang bigay niya sa mga umiibig sa Kanya. Maliwanag ang katotohanan, lahat ng tao'y binigyan ng karunungan, kaalaman. Yung mga anak niyang may kaisipan at normal ang pag-iisip. Subalit masigit ang nakamtan ng mga sa Kanya'y umiibig, kumikilala at tumatanggap na ganap, na hindi kayang pag-ukulan at hindi kayang tanggapin ng mga tao sa lupa. Ang ganitong pagsasalita, pagwiwika, at ang ganitong patotoo. Sapagkat ang tao ay tao, at ang isip at damdamin ng tao ay tao. Ngunit ang Ama ay Diyos, at ang Diyos ay katunungan at katotohanan. Kahit magalak at magpuri kayo, mga sa Kanya'y nakinabang. Ang may pandinig ay nakarinig. Patuloy ang pagsisiwalat ng mga nakadama, nakakilala, natuto, at patuloy na nagsasabuhay sa aral niya. Patuloy na nagpapatotoo, ang mga anak niyang sa Kanya ay nakikipag-isa. Patuloy na naghahamon ng katotohanan, ang mga anak niyang nakasumpong ng katotohanan. Patuloy silang gumaganap, patuloy silang humahanap ng marapat, upang patuloy nilang tupdin at ito'y gawin. Patuloy silang nagsisikap at patuloy silang nakikiisa sa mabuting layunin ng Ama. Sapagkat siya nga ay noon, ngayon at kailanman sa mga anak na sa Kanya ay kumilala. Magala kayo at magpugay, magpasalamat kayong ganap. Kapag sa diwa ninyo ay nagkaroon ng maliwanag na pangunawa at nabuksan kayong ganap, sapagkat ang Ama ay pinagharian kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ano man ang gawin ng isang tao,
Kung ang damdamin niya iyon at iyon din, may mababago ba't may naiiba? Ano man ang marinig ng tao, kung ang pananaw niya at pandinig niya ay gayon na lamang, may maiiba ba't may mababago? Wala. Kaya't kapag di nagbago ang damdamin ng tao bilang pagkatao, ano man ang mapadama at ipadama ng kapwa niya sa kanya, hindi pa rin ito mararamdaman. Subalit ang taong may pandamang mula sa Ama, ultimong maliit na bahagi ng kapwa niya sa kanya, napapahalagahan, nakikita at pinasasalamatan. Ano pa kaya ang gawa ng Ama sa buhay nila? Kaya nga't kung papaano ang tao'y nakadamat, nakakilala at patuloy na minamahal ang Ama, matututunan ding mahalin ang kapwa nila. Mapapalad kayong ang pandama ay mabuti at may pag-ibig na nararamdaman sa kapwa-tao. Sapagkat kung di ibig ang tao, sino siya at ano siya sa buhay dito sa mundo? Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sadyang ang magmisyon ay hindi magaan na tumupad at gumanap bilang tao. Subalit, kayong mga nagmimisyon, nakakaramdam ba kayo ng kagaanan ng loob nyo? Ng kagandahang loob nyo? Ng mabuting kalooban nyo? Tama. Sapagkat kung di mo ito madarama, hindi ka magmimisyon ukol sa kabanalan. Iba yung utos, iba yung atas. Iba ang misyon, iba yung hanap buhay. Na kaya mo yung ginawa, ay dahil gusto mong kumita. Na kaya mo yung ginagawa, dahil gusto mong makakita ng pagkita mo ay masyahan ka. Subalit ang misyon na tinatawag ay para sa Diyos, para sa tao, at para sa kabanalan, para sa panlangit na gawa, hindi pang lupang gawa. Kaya hindi lahat ng tao ay makakaunawa sa misyong tinatawag. Sa mga inatasan at inatasan na patuloy na tumutupad at gumaganap. Kaya ang mga kapwa nila na hindi makakilala at makatanggap sa kanilang mga ginagawa ay hindi sila kayang tanggapin, hindi sila kayang mahalin at hindi sila kayang unawain. Mapapalad kayo na ang naunawaan ninyo ay ang kabanalan at hindi lamang ang panglupa ang inyong inuunawa, sapagkat kung habang buhay mo ang unawang nasa sayo ay ang mula para sa Ama at kalangitan niya. Tunay na ang ligaya na gumapaw sa tuwina. Hindi man pagdakakaraka-raka, natatanggap kinakamtan ang mga kahilingan. Subalit ang pandamang binigay ng Ama ay sapat na para lumigaya ang mga anak niya. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Maligaya ba kayo sa nararamdaman ninyo? Galing sa Diyos iyan. Subalit, mayroon ba kayong damdaming hindi nyo alam bakit kayo parang gustong magalit? Hindi nyo alam parang gusto nyong malungkot? Hindi nyo alam parang gusto nyong mainis? Parang gusto nyong mayamot? Parang gusto nyong sumuko? Hindi yan sa Kanya. Kaya, itakwil nyo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sa mga naglilingkod, ang mga nakikipagtotoo, kahit sino sila at di ganang kilala, yun pa nga hindi sila kilala, yun pa ang gustong-gusto sila. Subalit yung naglingkod dito si Pedro, may kakilala siya, may kumpare, mga kapatid siya, mga pinsan, mga kamag-anak, mga kabarangay, hindi siya ganong tatanggapin. Buhay ba ang Diyos? Lalo tigit, kung itong si Pedro na ito ay alam nilang isang sugalero, isang lasinggero, isang babaero na pagdakay nagbago, pagdakay naiba, hahamakin, kukutsain, pararatangan, pagbibintangan kung ano-ano ang sasabihin. Ba't kayo nagtitiwala dyan kay Pedro? Hindi nyo ba alam na ganyan ang gawa niyan? Hindi nyo ba alam na ganyan siya bilang tao noon?
kaya't iyaan ang naganap kay Maria Magdalena, na ang wika ng mga nagpaparata. Kung alam lamang ng taong iyan ang ginawa at kung sino yung babaeng yan, di niya yan pakikisamahan. Kaya tanong sinabi, dumampot kayo ng bato at pukulin niyo ang babaeng ito, kayong mga hindi nagkasala. May dumampot ba? May pumukol ba? Mapapalad ang mga hindi marunong humusgat humatol sa kapwa nila, sapagkat hindi sila hahatulan. Subalit kahabag-habag ang mapanghatol ng kapwa. Sapagkat kung anong hinatol sa kanila, yun din ang hatol ng Ama sa kanila. Buhay bang Ama? Alalaong baga, walang taong perpekto, walang taong banal. Walang taong hindi nakapag-isip ng hindi maganda. At walang taong hindi makapagsasabi ng maganda. Lahat ng tao ay nagkamali. Lahat ng tao ay nakapag-iisip ng di tama, nakapag-iisip ng hindi marapat sa unang buhay nila. Dahil kung naroroon sila sa unang pagkatao at damdaming tao, na isip tao, makasanlibutan, makalaman. Subalit, ito baga ay nararapat bang ginagawa at gagawin ng isang taong natauhan, nagising sa katotohanan at nagliwanag ang kaisipan? Hindi na. Kaya lahat ng nagliwanag, lahat ng natuto, nagsisikap, nagsusumakit na ang magawa nila ay ang para sa Ama. Ang pagnilaya nila ay ang para sa kabanalan niya. Ang itala at isiksik sa isip nila ay ang salita niya. Kaya't habang ginagamit ang isip nila, silang nagnanasa at nagpapakatotoo para sa Ama. Ang dumaratal sa kanila ay banal na aral niya. Mga salitang namumutawi sa mga labi nila, na nung oras na yun, di nila batid at di nila namabatid, sapagkat ang nagdaratal ay hindi nila nakikita. Kaya naman ang mga nangungusap ng kaiba ay hindi maunawaan at hindi matanggap ng di makaunawa sa kanila. Subalit, silang mga ginagamit ay siyang-siya, tuwang-tuwa puso nila. Kaya anuman ang sambitin, sabihin sa kanila, nandun pa rin ang kasiyahan at galak ng puso nila, kaya't sila'y araw at gabi man ang layunin at pagsusumakit na makapaglingkod ang kanilang hangarin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad kayong patuloy na nagsisikap sa kabila man ng mga paghamak at pangutya ng kapwa, sa kabila man ng mga sinasambit at mga winiwika, kayong mga anak ng Amang nagsing sa katotohanan, na patuloy nagsisikap makaunawa, siyang inyong kaakibat, siyang inyong kasama, siyang inyong kapiling sa pamamagitan ng Espiritu niya. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Diyos? Mayroon bang taong kahit nasabihing nasa kanyang banal na espiritu, sa oras na nasa pagkatao siya, at siya ay nandun sa damdaming tao at may marinig siyang salita, hindi kaya siya masaktan? Mayroon bang taong gayon? Diyos ka na kapag hindi ka nasaktan. Subalit, pinagsisikapan ng mga nagsisikap makipaglingkod at magpakatuto na huwag masugatan ang kanilang damdamin. Sapagkat, iba na kapag ito ay nagkaroon ng sugat, lalo't palalim na mahirap ng gamutin. Kaya, ito ang patuloy na habili ng Ama. Kayong mga nakikipagtotoo sa Kanya at kayong mga nagsisikap maging ganap, na nais niyong makamtan ay kabanalan at pagiging banal, huwag loobin at huwag pahintulutan na ang puso niyo'y masugatan at magnaknak na lumalim at mahirap gumaling. Kaya naman, kapag may nananakit na sa damdamin ng taong ibig maging ganap, ano ang hinahanap? Ang salitang banal na magbibigay liwanag sa kaisipan, ang salitang banal na gagamot sa kanyang kalooban, ang salitang banal na magbibigay tanglaw, sapagkat ang salitang banal ay nagbibigay buhay.
Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Naranasan nyo na ba na hindi naman kayo nag-iisip at di kayo naawa sa sarili nyo? Bakit kayo naluluhat, naiiyak? Magalak kayo. Tanda lamang at palatandaan ito na ang damdamin ninyo'y pilit na pinapatay ng Ama at ang binubuhay niya'y sa Kanya. At kapag itong nangibabaw at nanaig, tunay na mararamdaman siya. Kaya naman, sa paggunita sa mga pait na nalasap, sa mga naranasang masakit na naghilom na at nagamot na at wala nang maramdamang sakit pa, sa mga pinagdanang hirap at sakit, doon nyo mapapatotohanan kung paano kayo tinulungan, dinamayan, inaliw, kinalinga, kinupkop, at di tinalikdan ng Ama. Sapagkat maliwanag ang patuto niya, nang kilalanin niyo siya, nakilala niyo nga siya, at nang tinanggap niyo, inadaman niyo siya, sapagkat siya ang pandamang marapat at dapat na kung itong mananaig sa kanilang mga anak, tunay na kanilang matatanggap. Ang mahirap para gumaan, ang mabigat para magaan, sapagkat walang mabigat at walang mahirap sa Ama. Lahat ay magiginhawahan, mapapaginhawa niya at mapapagaan. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Sino nga ang nakakaunawa sa kanilang kapwa? Ang magkagalit o magkabati? Ang nagmamahalan o magkaaway? Kailanman ang magkagalit ay hindi magkakaunawaan at ang hindi nagmamahalan ay hindi magbibigayan. Subalit ang kapwa nagmamahalan ay nagkakaunawaan at nararamdaman nila pawa ang masakit sa isa't isa sa kanila. Kaya naman ang mga anak niya na tunay na nakakilala sa Kanya, ang mga anak na ang damang-damay siya, nagkakaunawaan na darama nila ang bawat isa, kaya't sila'y nag-aaliwan at nagiging aliw naman nila'y Ama. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sa bawat araw, kung sa lahat ng mga tumitindig sa harapan ay nakikinig ang tao, kayong mga naririto, kayong pumaparito, maunawaan niyo po ang kalooban ng Diyos ay tunay na masarap, kamti na tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Noong unang ako po ay umaalis, bago sila iwanan, pinagbibilinan, kinakausap, at habang naroon kung saan dako, minemisahiyan, tinitext na napakahaba. Subalit itong pag-alis na itong huli, wala silang natanggap ni anuman. At hindi sila hinabilinan. Sapagkat ang wikay ito, Konstansya, maglalabing-anim na anak ang gawaing tinindik ko para sa tao. At ang mga lagad mo'y walang bago sa mga inatasan ko para tupdin at gawin ang gayon. Sila'y maghayag ng aral, sila'y mangusap, sila ay magbendisyon. Sapagkat kung nakikita ninyo araw-araw at kayo nagsusuri, hindi lahat ng alagad ay binigyang karapatang magbendisyon at hindi lahat ng alagad ay nakatitindig para makapangusap. Patotoo lamang, kahit na 10 ang anak mo, mayroong pinagtitiwalaan ka, may binabahaginan ka, ngunit lahat sila'y mahal mo, lahat sila'y may bahagi ka. Subalit ang pinakamahalaga na dapat tuparin at tupdin
yung anak mong alam mong mapagtitiwalaan, doon mo ibinibigay at hinahabilin. Tama baga? Totoo baga? Kaya mapalad ang mga magulang na lahat ng anak nila'y mapagtitiwalaan, nang lahat ng anak nila'y mabibigyan ng kaukulang pagtitiwala at nakatutupad. Subalit, tandaan ninyo, hindi lahat ng anak ay makatutupad at makatatalima kapag ang habilin ay kabanalan. Kapag ang habilin ay pagpapakabanan. Kapag ang habilin ay pagpapalaganap ng kabanalan. Itaga nyo sa bato itong tinurat binigkas ko, sapagkat di lahat ng anak nyo tamang may kilala at magpapakilalang Ama sa kanila'y kumilala at nakilala nila. Subalit hindi gayon ang damdamin nila para tumugon, tumupad, sapagkat hindi lahat ng tao'y tatanggap sa pag-aatas, tutupad sa atas, maglilingkod sa Ama. Kaya nga, may napabilang sa paghahari niya upang maglingkod at pag-atasan niya, hindi kayo kawawa, hindi kayo kinakawawa, at lalong hindi kayo kaawa-awa, kundi dapat kayo matuwa, kayo'y magalak at magbunyi, sapagkat pinagtiwalaan kayo sa mahirap ipagkatiwala sa lahat ng madla. Subalit sinong sa inyo'y maniniwala at sa tao'y maniniwala sa pagdaka sa aking tinuran ay tatanggap? Subalit di man ninyo mawawaan at tanggapin unawain, ang mahalaga, tinuran ko ang mula pa sa unang tipan na nagaganap at magbagong tipan man at kasalukuyan natutupad pa ring ganap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't ang mga nagkaroon ng takot, bagamat hindi pa sila banal at hindi pa sila ganap, ang layunin at nasa nila, ang pagtitiwala ng Ama'y huwag mawala sa kanila at makatalima sila ng aayon, ng sang-ayon at naayon sa Kanya. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Naramdaman nyo ba kung papaano ang Diyos ay buhay? Kung papaano siya kumakalinga? At napatutuhanan nyo na ba na ang panalangin ay makapangyarihan sa mga anak ng Ama na nakikipagtotoo sa Kanya? Subalit, makapangyarihan man na inyong nakikita na kailanman na hindi kayo pinabayaan ng Ama, lahat ba ng dinulog nyo para sa kapwa nyo ibinigay niya? Na ibibigay pagdaka? Gayon pa man, napapaniwalaan ba ng kapwa nyo at paniniwalaan ba ng kapwa nyo na kayong mga nararamdaman ang pagkalingat paglingap ng Ama, na kayong mga nagpapatuto na wala kayong hiniling sa Kanyang hindi na ibigay sa inyo, at sa buhay nyo ay nasa sa buhay ninyo kung ano yung kaloob niya at patutoong hindi niya kayo pinabayaan, paniniwalaan ba kayo ng kapwa nyo? Yan ang pawang katotohanan. Subalit hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga kayong mga nakikipagtotoo, mararamdaman nyo hindi kayo pinabayaan, hindi kayo pababayaan at kailanman na hindi kayo iiwanan. Sapagkat kung paano nyo kinikilala siya, makikilala nyo lubos siya. Kung paano nyo siya dinadama, mararamdaman nyo siya tuwina. At kung paano kayo nagpapahalaga sa Kanya, higit kayong sa Kanya ay mahalaga. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Lahat ba ng nagaganap sa buhay ng tao ay gusto nila? Pinili nila? Niloob nila? Hindi.
Kaya't hindi mo maaaring hamakin, kutsain at husgahan ang kapwa mo sa nagaganap sa buhay nila, di ba ga? Sapagkat kung magkamisan ang kaganapan sa buhay ng kapwa-tao, hindi nila ginusto, hindi nila pinili, at di nila kalooban. Subalit kung ito'y pinahintulot, ang mga nagtitiwalang tapat at nananampalataya sa Ama, nilulunok na nilang ganap, ninanamnam na nilang sapat, upang sila'y huwag masakitan, mahirapan, masaktan ng damdamin, at hinihiling nila sa Ama na sila'y makaulagpos at makalaya, at pinagtitiwala naman nila ang pangako ng Ama na kailan may di sila pababayaan. Mapapalad kayo kapag naramdaman nyo na ito, naranasan nyo na ang gayon, na ang Ama pa rin ang inyong tinakbuhan, kinilala, tinanggap at di nyo nais mawalay, sapagkat siya lamang ang Diyos ng katotohanan at wala ng Diyos magpakailanman na papalit sa Kanya. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Marcos. Pagbabalik nila ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga lagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa Kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang Kanyang mga lagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya'y inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita tuwing aalihan siya nito. Siya'y inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagngangalit ang kanyang ngipin, at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat na manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At dinala nga nila ito sa Kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ano pat napalugmok ito sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa Ama. Maliwanag ang katotohanan. Maging ang isinugo ng anak, ng Ama sa bilang anak, para sa mga anak, batid niya na kung ano ang kaganapan sa buhay ng tao. Nakikita na, maliwanag na alam kung kailan ito inalihan ng demonyo, ng masamang espiritu. Tinanong pa, upang may maitanong, upang may masabi, at hindi magmagaling, at hindi nagmamagaling, na sinabing, "Alam ko na kung kailan pa inalihan yan. Alam ko na kung kailan pa yan alipin. Alam ko na, kaya ngayon pinalaya ko siya dahil alam ko na, dahil ako lamang ang magpapalaya dyan." Hindi siya gayon. Kailanman ay hindi pinangalandakan ang kung anong meron. Kaya't mapalad kayo, magalak kayong mga may taglay, nahamakin man kayo at kinukutsa man kayo ng kapwa nyo na lihim yung ginagawang mabuti, ngunit di nila makita. Ama ang titindig at magtitindig sa inyo, sapagkat ang kapwa-tao nyo'y walang alam kundi humamak at humatol lamang, subalit ang Amang may kaloob sa inyong taglay, siyang nakababatid, nakatatalastas ng gampanin ninyo. Kaya't magpugay kayo, kayong mga nakakadama at patuloy dumadama, na sa kabila ng inyong mga gampanin, kayo'y hindi pa rin lubos maunawaan ng inyong kapwa. Ang Ama ang sa inyo ay magbibigay
gantimpala. Madalas siyang ihagis nito at sa apoy ay pangsayin at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, kung may magagawa. Bakit kayo nang tinuran? Batid na mayroon namang magagawa? Batid na kayang gawin? Sapagkat yan ang patotoo. Hindi nga lahat ng tao'y dapat gawin ang alam gawin at karunungan ay dapat malaman ng lahat ng nilalang. Sapagkat may kaukulan ang lahat at may takda ang lahat at may dapat makinabang at mayroong di dapat makinabang sa taglay. At yaw ng patotoo ay hindi lahat ng tao ay nakikinabang sa mabuting kaloob sapagkat ang tao ay hindi nga totoo na nakikipagtotoo sa mabuting magkaloob. Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Yaon ang maliwanag na tinutukoy. At yaon ang maliwanag na katotohanan. Mapangyayari sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, nananalig po ako, tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang. Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, sapagkat nang dahil hindi para ipangalandakan at ipagyabang sa maraming tao ang taglay, kaya't kahit sa ilan na makikinabang, yaw nang marapat makakita at maging saksi ang mga nakikilala ay Ama, nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Ikaw, Espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim niyang tinanong siya ng kanyang mga lagad, bakit po hindi namin napalayas ang Espiritu? Sumagot si Jesus, ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal, ang panalangin matuwid, ang panalangin totoo, ang panalangin matapat ng anak na ibinaba ang siyang naging daan upang makalaya ang dapat palayain. Kayo, makakanta nyo rin ito? Kung sa oras na ito, ano man ang pagkakalipin ninyo at saan man kayo naalipin, kung ang sarili nyo'y ilalagak nyo at ipapanalig sa di nyo nakikita. Sapagkat ang di nakikita ay maraming magagawa sa mga nakakakita sa kapwa nila, subalit sa kanya'y hindi makakita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Sa bawat misyon ni Constancia at dakong kung saan ay magtungo siya, ginagampanan niya'y di pang taot, di sa ganang kanya, kaya pumalaot at pumaroon siya. Subalit kailanman ay hindi niya sinambit sa mga kasama. Ikwento nyo at ipangwento nyo. Ibahagi nyo. Ipagyabang ninyo. Ganyan ang ginampanan ko, ganyan ang ginawa ko. Kaya naman ang mga walang alam, paratang ay gayon na lamang. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal.
nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyanam. Subalit maliwanag din ang patuto, bilang tao siya'y di marapat masaktat masakitan, sapagkat hindi niya yun gagawin at di siya makatutupad, kung ganang siya lamang. Yaw ng patuto, na kapag tumupad kayo alang-alang sa tinanggap nyo, ano man ang wikay ng kapwa nyo, magumapaw pa rin ang galak, hindi ang puot sa puso nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Taas nyo nga po ang kamay ng mga nagmimiting gumawa ng maganda at mabuti sa kapwa. Alam nyo po, alam ng Ama yung mga lihim nyong ginagawa na mabuti sa inyong kapwa, kayong mga may lihim na ginagawa sa kapwa nyo na maganda at mabuti at nakabubuti sa kanila. Kaya naman, sa mabuti nyong ginawa na bukal sa puso ninyo, di po ba't kayo rin ang natutuwa, kayo masaya, kayo maligaya? At kayong mga bukal sa puso nyo, ang ginawa nyong mabuti at maganda, pinabayaan ba kayo ng Ama? Taas nyo nga ang kamay ng mga pinabayaan na mabuti ang ginawa. Sa makatwid, kung lokohin man kayo ng kapwa nyo at niloloko kayo ng kapwa nyo, maligaya pa rin kayo. Sapagkat anuman ang ginagawa sa inyo at anuman ang ginawa sa inyo at ginanti ng mga ginawa nyo ng mabuti, hindi ba't dapat maging masaya kayo? Kaya ang mga gumagawa ng mabuti, hindi nagsasalita na masakit sa kapwa nila. Kung totoo at bukal sa puso nila ang pagtupad at paggawa. Kaya mapapalad kayong mga gumagawa ng mabuti, na anuman ang ginantit na iganti sa inyo, ang Ama pa rin ang pinangibabaw nyo, malagayang buhay, masayang buhay, sa inyo'y sasapitin din naman. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya, dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Dakila siya, walang kapantay, siya'y buhay at di mamamatay. Dakila siya, walang kapangyarihang sa Kanya ay mapapantay. Kaya't halina mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Dakila siya kailan paman, tapat noon ngayon at magpakailanman. Kaya't kayong lahat sa Kanya ay manahan, kayong lahat ay Kanyang minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Talaga nga naman kung anong sinasabi mo, doon ka susubukan eh. Maaga po akong ginising at maagang ginising nga. At kagabi ay may, bago matulog, may mensahe. Sabi nga, kung ano man ang ginagawa ng inyong kapwa, hindi ko na po kayang ipaliwanag kung ano yung mensahe kasi hindi ko na po kayang baybayin, ano. Yan, dyan ka naman titingnan ng Panginoon kung yung sinabi mo ay kaya mo bang gawin. Ngunit, sa mga pinatutupad at pinagaganap niya, lagi niyo pong tatandaan, siyang lakas at tibay, siyang tapang, siya ang buhay. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po bang sa mga may malalayong lugar na kahit hindi sila nakapagsisyam dito, subalit nakipagtuto sila, tinanggap nila ang kanilang Diyos
na hindi kilala ng nakilala nila, ay sumunod sila at patuloy na nagnanasang makasunod, ay nakinabang din. Kaya, lihim sa inyo, marami ang nagpapasalamat kahit hindi sila araw-araw ay narito. Kahit hindi sila araw-araw ay nakikita. Yaong ang damdamin nila'y naririto, ang isip nila'y naririto, kahit sila'y wala rito. Sino ang nakikinabang ang araw-araw na naririto? Ngunit ang damdamin ay wala rito, ang isip ay wala rito. Kaya masarap at lalong napakasarap na nakikinabang ang wala rito, higit kayong mga naririto, kung ang isip at damdamin nyo ay kasama ng katawan nyo. Buhay bang Ama? Na ito ang iniisip nyo at ito ang minamasdan nyo at ito tinatanggap nyo. Ang Ama, hindi si Kunching, hindi ang Kunching. Buhay bang Ama? Sapagkat si Kunching ay walang magagawa, sapagkat si Kunching ay di makagagawa, sapagkat si Kunching ay walang gagawin. Nakatutupad at nakasusunod ba kayo sa kalooban ng Ama kapag ang minamahal nyo lamang ay ang inyong mga anak? Asawa? Kapatid? Magulang? Ano ang naiba? Kung yun lang ang mamahalin, lahat ng tao marunong magmahal sa pamilya kahit masama pa siya. Subalit, kapag nagawa nyo ang mahirap para sa kapwa nyo, na mahirap din ginawa nyo, tinupad ninyo alang-alang sa Ama, naiba kayo. Kaya mapapalad at magalak ang mga gumagawa ng mabubuti sa kapwa kahit di nila kaano-ano at anuman ang ginawa ng kanilang kapwa ay di sila gumanting salitang masakit at napakasakit at di sila nagparatang. Ang Amang gaganti, siyang gantimpala nila. Buhay bang Ama? Kaya magalak kayo at magpugay, magpasalamat kayong lubos. Hindi ito tinuturan para gawin nyo ito ngayon. Sapagkat kung ito'y gagawin pagmaang-maangan lamang at pagbabaw ay hindi pa rin tutuparin ng Ama ang pangako niya. Dahil alam niya, ang sa Kanya'y tapat at totoo ang damdamin. Kaya mapalad ang inaaliw niya, ang naaliw sa Kanya, sapagkat patutoong siya ang kaaliwan ng tao. Buhay bang Ama? Kaya nga, may naiba ang gawa. May mga naiba ang gawa. Hindi katulad ng kanilang kapwa. Subalit sila'y hinahamak at kinukutya. Katulad ng nagagawa nilang ibigay ang sa kanila. Nagagawa nilang ipagparaya ang sa kanila. Nagagawa nilang ibahagi kahit pinagpaguran nila at pinagpagalan nila para sa kapwa nila. Na hindi sila nagbilang ng hinayang at di sila ng wenta. At kahit nawala sa kanila, ay di sila nasaktan at di sila nasasaktan sapagkat alam nila may ibabalik ng masigit pang Ama. Ngunit ito kaya'y magagawa lahat ng tao? Kaya nga sinabi, mapapalad ang gumagawa niyon. Subalit hinahamak at kukutsay ng kapwa at pagsasabihan pa, katanga mo! Ba't mo ginawa yan? Pinalamang mo sa anak mo, pinalamang mo sa asawa mo, pinalamang mo sa asawa mo, pinalamang mo, puro ulit-ulit, pinalamang mo sa pamilya mo. Subalit, magalak kayo kung dahil sama, napalamang nyo ang kapwa nyo. Dahil nakita ng Ama ang ginagawa ninyo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Sapagkat kung pare-parehas ang magiging ugali at gawa ng tao, ano ang naiba? Sino ang kaiba? Lahat ay gayon ang gagawin bilang nagmamahal sa anak, sa asawa, sa magulang at mga kapatid. Subalit patotoo ng Ama, may makakakaya noon at may gagawa noon dahil sa Kanya. At yan ang patotoo na sa kasalukuyan noon at panghinaharap may gaganap at tutupad ng gayon dahil may totoong tumanggap sa Kanya at may totoong nakikipagtotoo sa Kanya. Kaya, di man makita, di man gantihan, at palagay ng kapwa-tao, sila'y mga mangmang, sila'y mga tanga,
kung bigkasin bikain. Ngunit sa Ama, sila'y matatalino, sila'y totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat wala ngang gaganap at tutupad ng kaiba kung tao lamang, sapagkat lahat ng tao'y tao. So balit may nagawang iba't kaiba nang dahil sa banal na Espiritu ng Ama at ng Anak. Sumainyong paghahari mula ulonggan talampakan, ang may pandinig ay nakarinig. Paghaharing walang maliw, kamtanawan ninyo na lubusan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Katulad ng mga kending ito, nakasama ang buo pa siya, ngunit walang laman. Yan din ang patotoo sa mga mananampalatayang sabay-sabay, alam ng Ama ang may laman ng puso na mabuti at walang pag-ibig sila. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, parte-parte, ika na, ay bawat araw, ako sa inyo ay nakalaan, parte-parte. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking parte-parte kayo, ha? Parte-parte kayo. Mga kaps, sali kayo. Teka, sila magpaparte sa inyo, no? Para lahat kayo mabigyan. Walang kakaunti. Parte-parte nyo po sila. Para sila lahat ay makatikim. Parte-parte. Ay, puwang magbigay ng pare-pareha sila. Sige. Para sila ay makatikim lahat. Bahagi na. Parte-parte. Parte-parte. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Ano man ang dinaranas,
ng mga naglilingkod ng tapat. Patuloy silang lumalaban, patuloy silang makikipaglaban, at patuloy nilang ipagsisigawan ang kanilang nasumpungang Diyos na buhay. Sapagkat sila mismo, sa sarili nila, alam nilang buhay ang kanilang sinasamba. Sapagkat sila mismo, alam nilang isa lang ang buhay, wala nang kapantay na papalitan pa at mahihiram para ito'y palitan. Sapagkat ang buhay ay isa lang ang nagbibigay. Kaya anuman ang niloob at pinahintulot, nandyan pa rin ang pag-ibig sa tinanggap, yung mga totoong tumanggap. Yung mga tapat ang damdamin, yung mga totoo ang kaisipan, yung mga gumaganap at yung totoo sa pagtupad. Kaya hindi ito dagok sa kanila, sa kapwa-tao, kundi ito'y hamon para lalo silang lumaban, tumapang, ipagsigawan ang pinaglilingkuran. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kung naunawaan ninyo ang sinambit ng Kristo sa mga apostol, hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Hanggang ngayon ba naman, eka? Bakit? Sapagkat kulang pa ang kanilang pangunawa ng panahon na yun. Kulang pa ang kanilang espiritu ng katatagan at lakas tapang, kaya't hindi nila kayang paalisin ang masamang espiritu sa inalipin. Subalit, nang sila'y bahagina na at nakamta na nila, ang nagawa ng guro nila ay ginawa rin nila, yaong kanilang katapatan ang sandata nila at ang pakikipagtotoo ang naging kalasag nila para makamit nila at kamtin ang dapat nilang makamtan. Kaya ang mga matapat na lingkod na pinagtitiwalaan ng kapwa nila, hindi nila sinisira ang pagtitiwala ng kapwa nila kahit na sila ay dumildil ng asin, hindi nila pinagbibili ang kanilang kaluluwa. Kahit sila ay mag-ulam ng bagoong, hindi nila pinagpapalit ang bagay sa kanilang tinanggap. Subalit mabuti ang Diyos na mapagmahal, hindi sila pinabayaan kailanman. Hindi sila pinababayaan at di sila pababayaan sapagkat may pangako siyang mainam. Ang mga lingkod niya'y kakain at mabubusog, mananamit at makiging may galak. Kaya naman itong Ama na nasumpungan nila, hindi nila kayang talikdan, hindi nila kayang iwanan sapagkat sila'y tapat na nakikiisa at nagnanasang makatupad. Kaya't nawa kayong lahat makadama, makakilala at may pagsigawan nyo totoong buhay ang tinatawagan nyong Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Anak. Ay nariyan ang Espiritu upang kalingain at sa pangalang Kristo maganap ang layunin ng Ama, matupad ang hangarin niya sa mga anak niyang nananalig ng matapat sa Kanya. Pagpalain kayo, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Napakasaya ng buhay ng mga anak ng Ama. Totoo po ba yon? Kapag may binisyonan ka at ang may babalita sa iyo at binabalita sa iyo ng minisyonan mo ay magaganda at napakaganda at nakinabang ang mga tinunguhan mo, di po ba't masaya kayo? Kung hindi mga kayo halimbawa, hindi man kayo nagmisyon, parang damdamin nyo lang na pinuntahan nyo yung kapwa nyo, nahabag kayo, naramdaman nyo yung pagmamahal sa Kanya, pinuntahan nyo, wala mang nag-uutos sa inyo, parang damdamin nyo, ginawa nyo lihim, nang mapasayos nyo sila, hindi ba't masaya rin kayo? Ano pa kaya kung pag-aatas ang tinutupad nyo? Hindi ba't kapag halimbawa, may nakita kang kapwa-tao, nagugutom siya, may kinakain kang tinapay, hindi mo naisip na kulang pa yun sa'yo, binigay mo siya, nung natuwa siya,
At nagpasalamat at sinabi niyang, salamat, gutom na nga ako. Hindi ba maligaya ka? Ano pa kaya kung ang naibigay mo sa kapwa mo ay nagliwanag siya, nakaunawa siya, nabuksan siya, nagbago siya sa dating madilim na buhay niya, sa dating ligaw na buhay niya, sa dating likulikong landas na natahak niya, sa dating mga kasamaang nagawa sa kanya, ginawa niya, ay nabago siya. Ano kaya ang mararamdaman niyo? Masigit na ligaya na di kayang pantayan ng material at salaping bagay na makikita mo bilang ikay tao. At yan ang patotoo na kapag naranasan nyo yaon, mapapatotohanan nyo, totoo ang banal na espiritu, totoo ang salita niya, at di sinungaling ang mga naghahayag ng mga aral niya. Sapagkat kayo mismo'y magpapatotoo na rin sa sarili nyo, totoo nga palang salita nila. Totoo palang hinahayag nila. Subalit habang hindi nyo nararanasan ito at wala kayong nararanasan ganito, mahirap nyong maunawa at tanggapit paniwalaan. Kaya, sabi nga, anong silbi ng ginawa mo? Sa palagay mo'y mabuti kang tao, ngunit sa amay di ka mabuti, may pakinabang ba bandang huli? Wala. Ngunit di baling sa masamang pananaw sa iyo ng kapwa mo, mabuti ka sa ama, may gantimpala ka pa rin sa kanya. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, nawa, makita nyo ang kanyang mga mahiwagang gawa, maramdaman nyo ang kanyang pagmamahal na tapat kailan paman, at marinig ninyo. Mabuksan ang pangunawa nyo sa kanyang mga salitang banal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Alam mo, kahanga-hanga ka. Sapagkat hindi mo pa man nakakamta ng tunay na kagalingan na mabilis ka nang humakbang, mabilis ka nang magsalita sa dating ikaw, subalit nagtitiis ka, naririto ka, nagbabata ka. Sapagkat yun ang patotoo, yung tinanggap mo ay hindi nila nakikita. Sapagkat yun ang patotoo na ang nasa sa iyo hindi nila makikita. Ngunit ikaw mismo ang magpapatotoo sa iyong nadarama at sa iyong nakamta na. Buhay ba ang Ama? Yan ang mga kaloob ng Ama na walang makakakitang tao sapagkat hindi ito nakikita. Yan ang kaloob ng Ama na hindi mararamdaman ng lahat ng tao sapagkat hindi nila ito nararamdaman. Subalit lahat ng parehas ang pandama at parehas ang pananaw, sila'y nagkakaisang masaya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya nga, may kukutsa sa'yo, may magtatawa sa'yo, at sasabihin, ano naman yan ka napapala mo dun? Punta ka ng punta, sinasayang mo gasolina mo. Yung araw mo, lalagpas pa siya sa langit. Pabayaan mo lang sila. Naganap na yan sa'yo, naganap na yan nauna. Kaya pukunsingat sa kanila. Kaya natupad na yung salitang banal na walang pagkabula. Tandaan ninyo, ang di makaunawa sa inyo sa sanlibutang ito ay makasanlibutan. Subalit ang makakaunawa sa inyo, hahamakin kayo't kukutsain ng di makaunawa sa inyo. Subalit kayo matuwa at magalak, sapagkat patutong ako'y sumasa inyo na. Buhay ba ang Ama? Katulad din ng mga lingkod, katulad ni Apo Kunching. Sutil na mga anak, ang tinuturan pa'y maliwanag na kulto, kuto, baliw, siraulo, tanga, mangmang, huwad, hindi totoo, demonyo. Subalit salamat sa Amang tagabuhay at bumubuhay. Hindi naging dahilan niyon para hindi mabuo ito, hindi naging dahilan niyon para kumonti ang tao, hindi naging dahilan niyon para matapos ang gawain, kundi yaon ang mga naging dahilan para tumibay ang mga anak ng Ama.
At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Yun ang nagpatatag, nagpatibay. Hamon sa'yo. Pakita mo sa kapwa mo kung anong paratang nila sa'yo na hindi ka gayon upang mapatotohanang hindi ka katulad nila. Subalit, kung lahat ng paratang at bintang sa'yo, nakipag-away ka at nakipaglaban ka, gumanti ka, hindi mo maabot, mararating ang tugatong ng tagumpay. Sapagkat hinamon ka ng kapwa mo, lumaban ka sa kapwa mo, na wala ang ama sa'yo, iniwan mo'y siya. Kaya nga, siya ang kilalanin, siyang tanggapin, siya ang isabuhay. Huwag ang salita ng kapwa, huwag ang gawa ng kapwa, ikaw ay kasama niya, siya'y kasama mo, magkasama kayo sa hirap at ginhawa, kasama kaniya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Kaya't doon mabubuhay ang patotoo mula sa Eklesiastiko, sa salita ni Sirach. Ang karunungang mula sa Ama ay karunungang magtatawid sa buhay ng mga anak niya, at ang karunungang nagtatawid sa buhay ng mga anak niya, karunungang mula sa Kanya. Sapagkat walang dilit ibang-ibang marunong at tunay na marunong maliban siya. Kaya mga mahal, kilalanin ang karunungan niya, mithiing kamtin ang karunungan niya, at kayo mismo'y magpapatuto rin, maligaya kayo sa Kanya. Sapagkat walang bagay na makapagpapasaya at makapagpapaligay at magpapahaba ng buhay, maliban siya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mabili mo man ang lahat ng gusto mo, makain mo man ang lahat ng kainin mo na gusto mong kainin, mamamatay ka rin. Subalit, wala ka mang nabili sa lahat ng gusto mo at di mo man nakain ang lahat ng gusto mong kainin. Kung bubuhayin ka sa takdang panahon at may buhay na walang hanggang ka, mapalad kang nilalang. Buhay ba ang Ama? Sapagkat naririto ka pa sa lupa, binubuhay na ang kaluluwa mo, malusog na ang kaluluwa mo, at sa kabilang buhay, lalong iba yung buhay na higit na saya at ligaya. Sapagkat kung walang langit, walang lupa. Subalit ang Ama'y di sa lupa at di pang lupa na gawa. Kaya dapat hanapin niyo ang panlangit na gawa at nang makamtan niyo ang makalangit na pagpapala. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Salamat, salamat sa Panginoon, sa Kanyang mabuting kaloob, sa Kanyang mabuting ipagkakaloob pa. Yaw na lamang ang ating masdan na mga anak niya nang hindi tayo malulungkot. Nang wag tayong malungkot. Alam niyo po, ako kapag mayroong nakakagalit, hindi ko naman sinabing tularan niyo ako. Pero ito po ang aking ginagawa. Kapag sa isang dakong iyon, halimbawa, pag dumaan ako doon, may maroon ako makikitang makakagalit, hindi na ako dadaan doon. May iba ako ng daan. Pero dahil sa daan na yan, hindi ako pwedeng umiba ng daan, aapak ako doon sa putik, dadaan ako dyan. Ano po? Kaya lang, dumadaan man ako, hindi ako tumitingin na lahat ng taong nakita ko ay aking minamasdan na sa dating buhay, habang naglalakad ka, linga ka ng linga. Ngayon, kaya sasabihin sa iyo, suplada, nakasakay lang ka na sasakyan, di na nakakilala. Sapagkat, hindi mo sila gustong makita. Ang gusto mong makita ay Diyos Ama. Dahil hindi mo siya nakikita, gusto mo siya madama. Dahil kapag
Hindi naman pare-pares ang isip ng tao. Meron kapag tinanguan mo, pinagyayabang eka yung sasakyan. Meron naman pag tinanguan mo, nakasakay lang ka ng sasakyan. Meron naman pag tinanguan mo, para kasi na. Meron naman pag di mo tinanguan, mapagmalaki na siya. Isang halimbawa lang po ito. Isang halimbawa. At kapag may narinig akong salitang gayon, pilit kong winawaksi sa isip ko yun. Kapag unang narinig mo, may nabasa ka, umiyak ka, sigaw mo sa Ama, tulungan mo ko. Kaya ko ito dahil sa iyo. At pilitin mong makalimot ka sa kung ano yung nalaman mo. Doon sa makagagalit at nakatutuwa ang isipin mo. Umanap ka ng makapaglilibang sa iyo. Halimbawa, may apo kang maganda. Kaganda na apo ka. Madaldal ang apo mo. Kagaldal ng apo ko. Pangit ang apo mo. Huwag mo sabihin pangit ang apo mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At kapag ang ginawa sa'yo, labag sa kalooban mo, dahil hindi ka naman gayon at hindi naman ganon ang ginagawa mo, huwag mo nang isipin yun. Sapagkat kapag inisip mo yun, matatalo ka. Kaya anong gagawin mo? Hanapin mo ang makapagpapaglibang sa isip mo, makapag-aaliw ng isip mo at makapagpapadama ng maganda sa iyo. Tingnan mo, masdan mo yung mabubuting ginagawa ng Diyos sa buhay mo, yung mga mabubuting nakakamtan mo, yung mga pagpapalang nasa iyo. Huwag yung nawala, huwag yung hindi nawawala na mga tao sa iyong paligid na napapasama. Buhay ba ang Diyos? Subalit, tandaan ninyo, anumang iwas ninyo, nandyan pa rin. Dahil tao kayong tinutokso. Ngunit kapag ang unaway binigay na sa inyo, hindi man kayo banal at hindi man kayo perpekto, hindi man kayo ganap, may kikislot at papasok sa isip mo, anak, di ba't ikaw ay sa akin na? Ano't nagkakaganyan ka? Hindi ako mananaig sa iyo pag hindi mo kinaligtaan ang mga iniisip mong ito. Alam mo kung anong dulot ko at alam mo kung ano ako. Kaya't ang dulot ko ang isipin mo at ang gagawin ko ang pakaisipin mo. Buhay ba ang Diyos? Paano? Paano kung wala kayong nangungusap na gayon? Kaya mithin ninyong may mangusap kahit di nyo nakikita sapagkat ang Diyos ay nangungusap kanino mang kanyang anak. Subalit hindi lahat ng pinangungusapan niya ay siya'y tinatanggap, pinakikinggan at sinusundan. Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag siyang pinakinggan, siyang sinunod, siya ang tinanggap, nababago, nagbabago, may bagong buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Katulad habang naroroon kami sa aming tinunguhan, may tinala si Berhel. At pagkatapos ay may nabasa ko. Ano naman karapatan ninyo na basahin ninyo ay ang banal? Sabi ko, anak, para di ka magkasala at wala nang magkasala, burahin mo yan. Erase. Erase mo. Sapagkat pabayaan mo, ang tao'y magaling. Kung sinong magaling, ang Diyos ang ahatol sa takdang panahon. Huwag magsaimik at huwag kumibo. Hintayin ang kahatulan. Tama po ba? Kaya kung nagpapalagay kang mabuti ka, dapat maganda kang magsalita. Mabuti kang gumawa. Ngunit kung nagpaparatang ka at nagbibintang sa kapwa mo, mabuti ka nga ba? Gaano katotoo na ikaw lang ang ligtas at kapwa mo hindi maliligtas. Ikaw lang ang mabuti at nakasusunod at ang kapwa mo hindi. Sino makasisigurado? Ang makakasigurado lamang yung nagpapakatotoo. Ngunit sinong totoong tao? Wala! Ang Diyos lamang ang totoo. Ang tao'y dapat magpakatotoo pa. Buhay ba nga, ma? Kaya, kapag nakadama ka na, ang pilit mong pagsumakita ng pandamang iyon ang lagi mong nararamdaman ng hindi maiba pandama mo. Kapag nakakilala ka na, ang pilit mong pagsumakita ng nakilala mo at kilalanin mo pang higit pa nang labis mo siyang makilala.
Kapag nabuksan ka na at nakaunawa ka na, ang pilit mong pagsumiksik sa isip mo ang mga siniksik na sa iyo at binuksan na sa iyo para makaunawa ka, huwag ang magbibigay tukso sa iyo para muli magbalik ka sa iyong pagkatao. Buhay ba nga, ma? Sapagkat kapag nagbalik ka at pinili mo yung pagkatao mo, yun ang patotoo. Natalo ka. Kaya para manalo ka, isipin mo yama, salita niya, damhin mo siya, kalooban mo'y siya pa rin sa iyo. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kung sa palagay ng kapwa mo walang nakikinabang sa ginagawa mo, pabayaan mo yung hindi nagsasabi ng mabuti sa iyo. Subalit ang magpapatotoo noon ang Ama. Sapagkat sa maraming nakikinabang sa iyo at makikinabang pa, siya ang saksi, siya ang makakakita, at siya rin ang magpapatotoo. Hindi sa bibig ng ayaw sa iyo, kundi sa bibig ng may gusto sa iyo. Buhay ba nga, Ma? Hindi sa gawa ng umaayaw sa iyo, kundi sa gawa ng may gusto at nakakatuwa at natutuwa sa gawa mo. Buhay ba nga, Ma? Kaya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, tamasahin nawa ninyo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Kung di siya dakila, tayong lahat ay wala. Kung di siya maiwaga, tayong lahat ay wala. Kung di siya mapagmahal, tayong lahat ay wala. Kung di siya makapangyarihan, wala kayong makikita sa lupa. Buhay ba ang Diyos? At saan nagmumula ang karunungang iyan na naririnig ninyo? Ito ba'y galing sa karunungang pangtao? Ito ba'y galing sa karunungan ng sanlibutan ito? Hindi kailanman at hindi makukuta ang utak nyo para ito'y pag-aralan. Hindi makukulta. Hindi magiging labis. Kundi mapapaganda, mapapabuti pa kayo habang ito iniisip nyo, habang ito ay tinatanggap nyo. Hindi nakababaliw, hindi nakapagdudulot ng kabaliwan. Kundi ito'y nakapagpapagaling sa mga baliw. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kung magandang layo ninyo at mithi ninyo sa pagnanasa nyo makaliw, makapagpasaya at makapagpatuwa kayo ng kapwa nyo at maipadama nyo ang pagmamahal sa simpleng ginagawa ninyo, sa simpleng bagay na binibigay nyo. At di pa sila pinahalagahan dahil may sama ng loob sa inyo, dahil may sakit ng loob sa inyo. Bayaan nyo ng lahat ang Ama ang tanggapin nyo para kayo'y lumigaya. Pagpalain kayo. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? May kulang ba sa hain? Sa mga minudo, walang sangkap ba? Sa pritada, kulang ba ang sangkap? Sabi nila, ang betsin daw ay nakakalason, ang betsin daw ay nakakamatay. May nagsabi. Sabi ko naman, kung nakakalason at nakamamatay, yung mga tumanda ng mga sandaan ngayon karami nilang nakain betsin mula noong bata sila na nagkaroon ng betsin, ba't hanggang ngayon buhay? Patawad po, hindi ako pilosopo, pero yun lang ang pagsusuri at dapat kong suriin na yun ang pinasuri. Kaya sabi ko, kaysa naman kumain ako walang lasa, dagdagan ko ng konting betsin, lagyan ko konting asin, konting betsin, wag lang labis. Tama po ba? Meron niyang hindi na nga binakakain, walang lasa, walang asin, walang betsin, namatay pa rin. Buhay ba ang Diyos? Laga na lang ka ng tubig, patay pa rin. Di kumain ka ng masarap-sarap, mamatay ka man, hindi ka mulat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Paano mo lulunukin yung puro lasang tubig? Paano mo kakainin ng lasang tubig? May napalusog ba't napahaba ang buhay sa walang lasa? Pag may ka lagyan betsin, wag mo lagyan kang asin. Kumain, inalis ang betsin, namayat, nagbutot balat.
Buhay ba ang Diyos? Nang tumakda ang buhay na babawiin, patay pa rin, kapangit. Maganda na yung kumakain kaysa gutom ng matay, nakadila pa dahil gutom na gutom. Mga mahal, tandaan ninyo, walang nakamamatay sa mabuting ginawa ng Diyos. Walang makapapatay sa mabuting gagawin niya. Subalit sa gagawin ng tao, sigurado walang lalabis, walang kalabisan na di kakalusin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh, bakit ikaw buhay pa? Hindi ka ba nagbe-betchen? Nagkabukol ka na wala, may betchen pa rin ang kinakain mo. Ba't nilikman mo ba, Apo Kunching? Huwag ka sinungaling, nagbe-betchen ka. Ikaw, nagbe-betchen ka, ba't hanggang ngayon buhay ka pa? O yung mga hindi nagbe-betchen, kababata, namamatay. Makaupo nga uli. Humaba na naman ang istorya. Sino ang inalis ang betchin at asin na sabi wag nang kumain ng may betchin at may asin na hindi namatay? Na humaba ang buhay. Tandaan ninyo, huwag mo lang lalagay isang kutsarang betchin. Sigurado, oras na yun, mamamatay ka. Kung ang ininuman mo ay isang basong tubig, isang kutsarang betchin ang nilagay sa'yo, kapag hindi tinanggap ng katawan mo yon at naglason sa buong katawan mo yon, sigurado bula mata mo, pati bibig mo. Dahil lason ka. Subalit, kahit nalagok mo na ang isang kutsarang betchin na nagkamali ka, lamoy asukal, kapag bubuhayin ka pa ng Ama, ika'y mabubuhay pa rin. Bakit? Sapagkat yan ay pinaganap na sa dakong ito. May naging pasyente ng ganyan. Nahiwagaan si Apo Kunching. Ba't hindi siya namatay? Isang kutsarang betchin, nilagay sa tubig, kalay asukal, ininom. Anong pinalit? Anong pinanggamot? Isang kutsarang asukal. Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Kapag sinunod nyo ba ang mga bawal, huwag mo kainin yan, huwag mo kainin yan, huwag mo kainin yan. Gumaling na ba kayo? Subalit, kung natatakaw kayo, takaw na takaw at ngasim na ngasim, gusto nyo tikman, tikman nyo! Pero huwag nyo lamunin. Sapagkat ang lamon ay nakamamatay. Sapagkat lamunin mo man ang kapwa mo, namamatay siya. Dahil kapag sinakalmot ni lamon, patay siya. Kaya pati ikaw patay. Dahil lalakitayan mo. Yan ang taong gahaman at sakim. Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. May mga malilinis ba na todo sila na hindi namatay? At lahat ba ng marumi at kinakain marumi namatay? Tandaan ninyo, wala sa linis, wala sa dumi ang kamatayan. Subalit marapat ang budhi nyo'y luminis upang huwag kayong mamatay. Tirik ang mata, mulat ang mata, wala sa Ama. Mga mahal, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Tandaan ninyo, makamit nyo man ang lahat ng gusto nyo, ngunit ang iisang Amang di nyo nakamit, hindi pa rin kayo puspos-ang lakap, galak at ligaya. Sapagkat walang ibang magbibigay sigla at ligaya sa buhay ng tao maliban siyang tagabuhay at bumubuhay kahit patay. Pagpalain kayo, mga mahal ko. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Huwag kayong magkasala na ay, hindi pala bawal. Sabi ni Apo Kunching, kainin daw yung mga bawal. Walang sinabing gayon. Ang sinabi sa inyo, kung lahat ng bawal na hindi nyo kinain, di na ba namamatay at di ba mamamatay? Ngunit kung kasim na ka na takaw ka pa, tumikim ka naman, huwag kang lumamon. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, kumain kayo ng naayon sa pagkain na tama't marapat, wag bundat na'y ayaw pang tumugot. Sapagkat
Ang pangkain ay binigay ng Ama, subalit hindi niya binigay lason, kundi makabubusog. Kaya't lahat ng pagkain maaaring tikman, wag lamang ang pagkain na kamamatay sa inyo, na alam nyo ng bawal ay kakainin pa, yaong kasalanan na lagi nyong kinakain. Paano nga ka nakakain ng kasalanan? Di ba pag nagmumura ka, nagkakasala ka, kinakain mo salita mo? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, ang tinatawag bang nagmumura yung nagsasalita ng kayo na lang bumigkas. PI mo. Yung ba? Ang magtungayaw ka't magsakit na salita, masasakit na salita, ay isang kasalanan. Sapagkat yung piniay mo hindi man nabawasan, hindi man na ano. Subalit kung masasakit na salita ang sinambit mo, para mong pinapatay ang kapwa mo, na nilalason mo damdamin nito kapag natalo siya ng pagkatao. At ang nanaig sa kanya ay katauhan, at naghari pagkatao, at natutong tumakwil, magtakwil, magalit, dili kaya'y mamatay. Kaya nga, magpunggos kayo ng inyong pag-aari. Ibig sabihin, pigilin niyo ang inyong sarili upang sa gayon, maramdaman niyo ang Amang magpipigil, magtitimpi ng dapat timpiin niyo. Pagpalain kayo, mga minamahal ko, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Ay, ba't eka galit na galit siya po, Kunching? Mayroon bang nakakagalit? Mayroon ba siya ekang kagalit? Galit ba siya eka? Yan ang tao. Kapag sumigaw ka, galit eka. Kapag nagsalita kang ganyan, di ko eka maintindihan. Kapag nangusap ng marahan, nakakantok naman eka. Subalit ang nakakaunawa, pasigaw, marahan, nararamdaman ang nagtuturan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. May sakit pa ba kayo? Gisingin mo naman ang diwa mo. Maging masaya naman. Para mauna uli, hindi ka naman dating ganyang kapayat. No. Diretso mo nga ang upo mo. Yan. Yan. Kumusta ka na? Tumayo ka nga. Sige nga, lumakad ka. Aba, kaya mo pala. Sige nga, straight body ka nga. Sige. Yan. Pagdalaga ang tao, gusto ipa-sexy at puro paganda. Pag tumanda na, may losyang na. Tandaan nyo, matanda at bata, kailangang hindi maglosyang. Sapagkat ang nagpapaganda at nagpapaganda at magpapaganda at ang kagandahan ay Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? May mga tao, eka, kung manamit naman eka ay kalaswa, sapagkat siya'y manang daw. Yung palang pamanang-manang niya, kasama ng ugali niya. Yung malaswang manamit, kay butit, kay bait niya. Sinong kalulugdan? Ang malaswang manamit o ang manang-manang na masama? Pero, pasubali naman, dahil nasa Ama ka na, huwag ka nang manamit ng laswa, para huwag ka namang mang-akit ng kapwa, at sa'yo magkasala ang kapwa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, kapag nasa Ama ka na, tuturuan ka niya kung ano marapat at dapat mong pananamit, maging pananalita, maging sagawa.
sapagkat siyang nagtatala sa diwa, siyang nagtatanim sa puso ng dapat at marapat. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Eka, puro kaya ka totoo, tapat ang Diyos, hindi ka na natapos. Di umuwi ka na. Hindi ka naman pinipigilan. Hindi ka naman binabawalan. Di umuwi ka na. Tama ba ga? Subalit, kung tuwang-tuwa ka sa iyong naririnig, hindi mo namamalayan ika'y gumagaling kaluluwa at katawan. Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, tandaan ninyo, sa pagpapakabuti walang lumalagpas sa langit sapagkat sinong nakapasok sa langit? Para lagpasan pa ang langit? Yung mga pilosopo. Subalit sa mga nagpapakabuti, ang hangganan ay aabutin at sasapitin at kakamtan pa. Subalit di sila itatakwil sa langit, kundi sila'y tatanggapin, pananahanin at makapananahan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang galak sa puso nyo. Liwanag ay manahan sa inyo'y maging buhay at patuloy na magningas at magningning upang patuloy niyong maunawaan ang kaloob ng Ama sa inyong buhay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nasabi na ba sa kanilang walang gawain bukas? Pagpaumanhin po ninyo, no? Walang gawain bukas dahil may misyon po, may anibersaryo sa chapter ng Valenzuela. Na dapat po yun ay nung nakaraan na February 4. Subalit, wala po ako, kaya na-adjust po ng na-adjust. Kaya bukas po yun matutupad at kailangan po maaga dahil ang usapan po at pag-uusap na dapat to pa rin susuportahan ang bawat chapter at ng mga lingkod para na sa gayon ay magbigay lugod. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayo po ba'y nakinabang? Kayo po ba'y nabusog? Kayo po ba'y nasayahan? Kayo po ba'y masaya? Kayo po ba'y maligaya? Kayo po ba ay may natanggap na? Nawang natanggap nyo iyan, ay iuwi nyo sa inyo na wag nang mawala pa at wag tumakbo, wag mawalang parang bula, kundi mabuhay at buong panahon ay suma inyong ganap. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, ano ang nais nyo? Tayo na, magsiuwi na. Kagaya naman ni Apo Kunsing, walang gawain bukas, walang bendisyon. Ay, hindi pa po ba kayo binendisyonan? Alam nyo po, sa totoo lang, hindi naman kami binibendisyonan araw-araw eh. Kaya lang araw-araw kami tumatanggap, kaya kami papagalak at nagagalak din naman. Mapapalad kayo ng isip at damdamin nyo ay Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Kumusta ka, Nana?